All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng isang mambabatas tungkol po dito sa ikinakasang impeachment case against our President Bongbong Marcos Jr. At ganun din po, mukhang yung magpapile ng impeachment ay masasalang na sa Ethics Committee. Tatalakayin na po yung mga reklamo sa kanya sa Ethics Committee diyan po sa Kamara de Representantes. Yan po ay walang iba kundi si Representative Kiko Meow Meow walang kwenta Saltik Barsaga, no? Ito ang ingay-ingay, wala pa naman nagagawa para sa sambayan ng Pilipino. Wala ka pa nga nagagawa sa distrito mo, yung distrito mo lumalangoy sa basura pag may ulan. Ikaw yung basura na dapat kasama nung mga yon, pero naligaw ka po Naligaw ka sa Kongreso at ngayon nag-meow-meow ka dyan, nag-iingay ka. Gusto mong pabagsakin ng Marcos administration? Good luck. Oo. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong isang mambabatas na sinabing ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay pointless. Marcos doing a good job. Ayan po yung balita sa Politico. Barsaga's impeach bid pointless. Marcos doing a good job, sabi po ni Representative Ronnie Puno ng Antipolo City. So paano to? Wala ka palang makukuhang boto. Meron nga pong lumalabas na mock lang mock parang mock survey, pinost sa Facebook na nung pinal niya yung kanyang impeachment case, mock lang to kumbaga hindi totoo ito, parang mock trial lang, gawa-gawa lang. Out of 318 congressman, 317 voted no. Siya lang mag-isang bumoto sa sarili niyang bill. Walang kakampi. Parang totoo na po yun mga kababayan. Ayan si Ronnie Puno, House Deputy Speaker mga kababayan. House Deputy Speaker and Antipolo City Representative Ronaldo Puno expressed belief that the impeachment complaint to be filed by Dasmariñas Representative Meow Meow against President Marcos will go nowhere. Wala kang makuhang bilang. Wala kang numero. So ano gagawin mo? 'Di ba? Di wala. Ibasura mo na lang 'yan. Ako may may mag-inang magkapatid na naglalaro. Okay? In an interview on Friday, Puno said, nobody is preventing. Walang pumipigil kay Barsaga from filing an impeachment complaint. Siyempre, karapatan niya po 'yan. No? Sige. Allowed naman sa Constitution because impeachable officer ang Pangulo. Gawin mo lang. Walang pipigil sa'yo, malaya ka para wala kang masabi. Baka na naman mag-post ka na naman sa social media account mo, ako'y pinipigilan ng mga bataan ni Sandro Marcos at ni Pangulong Marcos at ng kanilang pinsan na si Martin Romualdez na wag akong mag-file ng impeachment. Baka yun na naman ang kanyang ilalagay sa kanyang napakaduming social media account. Diba? Gagawa na naman ng kwento. Kaya sabi ni Representative Puno, wala naman umaharang sa kanya. Tuloy niya lang. Kung gusto niyang gawin yan, edi gawin niya. But I don't think he will get very much support, to be honest. Sino ba nang kakampi sa Saltik? Sino kakampi na walang basehan yung sinasabi niyang korap ang Pangulo? Yung Pangulo nga ang naglabas ng korupsyon. Parang sabi ng Pangulo, gisahin nyo na ako, tanggalin nyo na ako, nilabas ko ang korupsyon ko. Wala kayong ebidensya. Ang tinuturo ng ebidensya ay mga mambabatas. Pero kayo gusto nyong i-connect kasi kasama ka sa pagpapabagsak sa Pangulong Marcos at iyo po si Tukmol. Maambisyoso ka kasi. Gusto mo pang maging speaker o baka yun ang gusto mong pag nayupo si Duterte yun ang hihilingin mo? I doubt it na ibigay sa'yo yan. Sa bagay, pareho lang naman kayong Saltik. Yung Saltik, kakampi sa Saltik. Puno said he is not aware of anything that would warrant the impeachment of President Marcos. Quote, ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipang-impeach sa Presidente Marcos. Wala talaga because I think, honestly, he is doing a good job.
He is bringing up to the correct issues and he is determined to find the solutions to the issues that he raised. So anong impeach mo doon? Correct. Siya nga ang naglabas, siya ang gumagawa ng solusyon para matigil na ito for the benefit of the people. Pero ikaw, Barsaga, ipapa-impeach mo? Sino ipapalit mo? Yung magnanakaw? Eh di magnanakaw ka din ba? Tanong lang. Gusto mong iluklok yung magnanakaw? Sinusuportahan mo yung magnanakaw na may mga ebidensya ng pagnanakaw at pagsisinungaling, kakampihan mo? Eh ano ka? Sinungaling at magnanakaw ka rin ba? Nagtatanong lang di ba? Quote, pero syempre kung may isang tao na gustong gawin yan kahit na walang base ay hindi mo mapipigil yan. But I don't think it will get anywhere, palagay ko wala siyang makukuhang katulong dyan. Meron siguro yung mga kapwa niya saltik na mambabatas, yung mga pro Duterte, mga kababayan. Di ba? Walang hindi matinong pag-iutak nito eh. Siguro ang utak nito malaki pa yung tinggil ng mani eh. Di ba? Yung sa mani, yung kinakain ninyo, yung doon, baka mas malaki pa yung kaysa sa utak niya. Eh meow-meow kasi. Nagpapapansin lang, kulang sa pansin. Ano ang sabi ng Malacanang? May nagtanong, ay, hindi po pinapansin ng Malacanang yan. Busy po kami. Ibig sabihin, hindi ka nagmamatter. Wala kang dating, wala kang impact. Bakit? Basura ka nga eh. Ikaw yung isa sa basura na inaano dun sa distrito mo na hindi nyo malinis, nakakawala ka, nagbago ka ng direksyon. Tinumbok mo yung kongreso kasi ambisyosong basura ka. 'Di ba? Dapat sa 'yo ang tinumbok mo muna, mental hospital, nagpa-psychiatrist ka doon. Tapos kung sinabing clear ka na, sige, paanod ka ngayon sa kongreso. Malaki naman ng likuran diyan, may ilog diyan sa Libertad, sa mental, sa asylum. Dapat doon ka muna pumunta. Doon ka nag-stop over, leche. Now, punta naman tayo sa kanya. Kay Congressman Meow Meow. Mukhang tatalakayin na po yung ethics complaint sa kanya sa Lunes. Abante TNT. Pagtalakay sa ethics complaint versus Barsaga, ilalarga na. At tama lang yan. It's about time, Faustino D. It's about time that you have to work this out immediately. Dapat ito mabigyan ng healthcare need niya kasi hindi kaya ng magulang niya. Baka naman dahil nga kinokontrol niya ang magulang niya. Sa bagay, matanda na siya. He can decide on his own. Pero sa mga ganito, kailangan pa rin ng advice ng magulang kasi alam mo, bilang ikaw na magulang, alam mo na may diferensya ang anak mo. Dapat naramdaman mo na yan, lalo na ang nanay. Tama po ba mga kababayan, lalo na ang mga nanay? Malakas ang bonding ninyo sa mga anak ninyo. Nararamdaman ninyo, mapipil din nyo na kung merong mali sa anak ninyo. Dahil malakas ang attachment nyo niyan eh. Diba kayo ang nagdala niyan mga almost 10 months sa sinapupunan ninyo. Matindi ang banding ninyo. Alam dapat ng magulang niyan, yung nanay niya, na teka muna yung anak ko, there's something wrong. Natatakot lang sigurong malaman niya na yung anak niya may diferensya. Kaso ang sinakripisyo mo? Ang sambayan ng Pilipino. Dahil lang ba sa takot mo na malaman na may pagkukulang ang anak mo? Wag nyo namang idamay ang buong Pilipinas. Wag nyo namang pahirapan ang mga Pilipino. Masakit po eh. Bakit? Kami nahihiya Napapahiya kami dahil meron kaming congressman na sinasabihan na saltik. Meron din kaming vice president na sinasabihan ng saltik, tukmol. Dahil sa mga pinag-uugali nila dahil hindi nyo kayang disiplinahin ang mga anak nyo. Hindi nyo na-disiplina ng tama ang mga anak ninyo. Binigay nyo ang kapritsyo. Ngayon, sasalang siya sa ethics. Ito na po. Sisimulan na sa Lunes, Oktubre 13 ng House Committee on Ethics and Privilege ang pagtatalakay sa ethics complaint na hinain ng mga miyembro ng National Unity Party labang kay Congressman Meow Meow. Sa isang panayam nitong Biyernes, sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno, ang chairperson ng NUP, na itutuloy nila ang reklamo labang kay Barsaga. Ayan, tutuluyan ka na. Sana ma-expel ka. Meron kaming hearing on Monday. Yung pinal namin na complaint against him. Nagpadala na rin sila ng depensa nila. Ang depensa niya is freedom of speech. What? Ganon siya talaga. Mga ganon Freedom of speech. Wow.
Ha? O tignan natin kung titindig yung freedom of speech mo. Alam mo, ang Ethics and Rules Committee, hindi criminal court. It is a vehicle for the House to protect itself from misbehavior by its members. Correct. Diba? So, hindi siya makukulong kung mag-guilty siya sa Ethics Committee. Maybe may reprimand. Mapagsabihan ganyan. Suspension. At saka ilagay nyo, isa sa mga dapat na parusa, magpa-health check siya. Yan ang gusto namin. Kasi nahihiya po kami, nasasabing Pilipino ka, no? Opo. O, bakit? Ay, meron kayong baliw na congressman? Ay, meron kayong mga magnanakaw na senador? Ay, meron kayong spoiled brat na vice president? Nakakahiya po bilang isang Pilipino eh. Paano ka magiging taas noo kahit kanino? 'Di ba sabi natin sa awit, ako ay Pilipino? Taas noo kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Paano ako magiging taas noo dito sa mga banyagang ito? Kung alam nila, nababalita nila, you have a vice president who is Bratanela. You have a congressman who is like a dog or a cat. You have a senator who is like a dog or a cat. Na ganito, your country is corrupt. Paano na tayo? Anong gagawin ko? Sorry. Ako pa ang mag-a-apologize sa katarantaduhan ninyo? O di ba kayo nahihiya sa amin ng mga OFWs? Ninanakawan nyo pa kami ng pera? Di ba mahiya naman kayo? Puro kasi kayo mga selfish, mga inutil kayo. Ha? O ito pa, sabi ni Puno. Sinabi ni Puno na bilang mga kinatawan ng kamera ay inaasahan ng mas mataas na standard ng asal mula sa kanya. Correct. The decorum. The decency. Wala si Barsaga nun. Paano kasi yung ibang mga ginagawa niya na nireklamo namin, parang sinasabi niya na karapatan niya yon. Actually, karapatan niya as a citizen, pero hindi yun ang behavior na in-expect as a congressman. Correct. Kung gusto mong gawin yon, Congressman Barsaga meow meow, umalis ka bilang congressman. Magpakasibilyan ka na lang para sabihin mo, in the context of my freedom of speech and expression. Iba yung expectation from an average citizen kaysa iba yung rights ng average citizen, which is as freedom of speech, mga ganun. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. Kung walang ganun, wala na, magkakagulo na lang tayo. Correct. Walang decency mga kababayan nakakaasar, no? Walang paggalang, bastos, rude and crude, arrogant. Yan, bakit? Pinalaking Bratanela ng mga magulang. Hindi itinaguyod ng tama ng mga magulang. Matatamaan dito magulang mo. Naisip mo ba yon, Kiko Barsaga? Matatamaan ng magulang mo, lalo na si Congressman PD Barsaga, respetado yon. Paano naman ang nanay mo na nandiyan pa? Nahihiya na siguro nanay mo dahil puro batikos ang inaano niya. Nababatikos dito, masakit sa magulang yon. 'Di ba? Nasabihan na hindi mo pinalaki ng tama ang anak mo, masakit yun. O tama po ba na hindi nyo pinalaki ng tama ang anak nyo, hindi nyo dinisiplina? Bakit ganyan yan? Bakit tayo nakakapagsalita ng ganito? Tulad ng sinabi ko kanina, kami po na mga Pilipino na nandito sa iba't ibang bansa, makita namin yung inaasal niya. Asal hayop, asal animal, yung mga posting niya sa social media niya. Nakikita ng ilang mga banyaga, ano sasabihin sa amin? You have a congressman who is like a cat. Sabi niya, meow meow siya? Is that true? You have a senator who is a magnanakaw? You have a vice president that is Bratanela? She can do whatever she wants? Without accountability? Anong sasagot namin? Poprotektahan namin sila? Proprotektahan namin yung pagka-Pilipino namin. Hindi ba kayo nahihiya sa amin? Wala ba kayong delikadesa? Di ba? Yun ang nakakasakit loob. Didepensa ka para sa kanila, para madepensahan natin yung pagka-Pilipino. Binaba nila, binastos nila, niyurakan nila. Mga walang hiya, di ba? We are expected to act as at a minimum level of decorum and with respect to our peers. Correct, wala ngang respeto rude and crude. Ito mano ang dalang kombat, itinulak ng mga miyembro ng NUP ang paghahain ng reklamo. Kasi sabi mo nga tuloy-tuloy hanggang ngayon. Every time may opportunity siya, kukuhanan niya somebody on the floor that he is not expecting to be put on public domain. Hindi naman siguro tama 'yun. So we will pursue that complaint para mailagay sa tama yung kilos dito.
lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. We represent our district. We have to behave accordingly. Tama. Oy, hindi lang distrito ang nire-representan ninyo. Lahat ng Pilipino, kasi ang imahe ng mga Pilipino ang nadadamay dito. Kaya tama lang yan. Ayusin nyo po yan. Ha? Kung dapat siyang ma-expelled at bigyan ng kaukalang tulong, gawin ninyo. Hindi dapat siya manumbalik sa Kongreso kung hindi tama ang kanyang pag-iisip, hindi tama ang kanyang pag-uugali. Nakakabastos. Nakakawalang hiya. Wala tayong mukhang iaangat sa mga banyaga, lalo na ang mga kami na mga wala sa Pilipinas na nandito humaharap sa ibang tao. Pag nalaman nila yon, yung tulad ng sinabi ko, di ba nakakahiya? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye. God bless.